morning, student. Are you ready? Today we're going to explore the fascinating world of behaviorism and its key figures, Ivan Pavlov, Edward Thorndike, Jen Watson, and B.F. Skinner. These four psychologists have greatly shaped our understanding of how behavior is learned and influenced by the environment. Let's go! Pavlov's classical conditioning experiment, famously involving dogs, is one of the most well-known studies in psychology. Unconditioned stimulus and unconditioned response. In Pavlov's experiment, the unconditioned stimulus was food, which naturally and automatically triggered a response from the dog. The unconditioned response was the dog salivation upon seeing the food. Neutral stimulus or INS. Ipinakilala ni Pavlov ang isang neutral na stimulus, ang campanilla, na hindi nagdudulot ng anumang reaksyon mula sa aso. Wala itong epekto sa paglalaway ng aso. Inulit-ulit ni Pavlov ang tunog ng campanilla o neutral na stimulus bago magbigay ng pagkain or unconditional stimulus sa aso. Pagkatapos ng ilang mga ulit na pag-uugnay ng tunog ng campanilla at pagkain, nagsimulang maglaway ang aso sa tunog ng campanilla lamang. Conditioned stimulus or CS at conditioned response or CR. Pagkatapos ng maraming ulit na pag-uugnay ng campanilla at pagkain, ang campanilla ay naging conditioned stimulus or CS dahil ito na ngayon ay nagdudulot ng reaksyon ng laway. Ang paglalaway bilang tugon sa tunog ng campanilla ay tinatawag na conditioned response or CR. Sa kabuuan, ang klasikal na conditioning ay proseso ng pagkatuto kung saan iniuugnay ang isang neutral na stimulus tulad ng campanilla sa isang stimulus na natural na nagdudulot ng reaksyon tulad ng pagkain. Sa paglipas ng panahon, ang neutral na stimulus ay magdudulot na ng parehong reaksyon kahit hindi na ang original na unconditioned stimulus. Ipinapakita nito kung paano matutunan ang isang pag-uugali sa pamamagitan ng asosasyon. Si Edward Thorndike ay kilala sa kanyang pag-aaral tungkol sa law of effect na nagsasabing ang mga kilos na sinusundan ng kasiyasiyang resulta ay mas malamang na uulitin, samantalang ang mga kilos na sinusundan ng hindi kasiyasiyang resulta ay mas malamang na hindi na maganap muli. Sa larangan ng edukasyon at pagkatuto, ang prinsipyo na ito ay may malaking epekto. Halimbawa, kapag ang isang estudyante ay nakakaramdam ng kasiyahan o gantimpala mula sa tamang sagot o magandang resulta sa kanilang pag-aaral, mas malamang na magsikap silang mag-aral ng mabuti at ulitin ang tamang kilos. Sa kabilang banda, kapag may hindi magandang karanasan o parusa pagkatapos ng maling aksyon, hindi nila ito gagawin muli. Sa madaling salita, ang law of effect ay nagbigay diin sa kahalagahan ng positibong reinforcement o mga gantimpala at negatibong reinforcement o mga parusa sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga guro ay maaring gamitin ang prinsipyo na ito upang hikayatin ang mga mag-aaral na magpakita ng mga tamang asal at pag-uugali sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gantimpala at iwasan ang mga hindi kanais-nais na pag-uugali sa pamamagitan ng mga naaangkop na parusa. Ang mga ideya ni Thorndike ay naging batayan ng mga teorya sa behaviorism at tumulong sa pag-unawa ng proseso ng pagkatuto, lalo na sa edukasyon at pagsasanay. Si John B. Watson ay kilala bilang ama ng behaviorism o ang pag-aaral ng mga pag-uugali. Tinalikuran niya ang introspeksyon o ang pagsusuri ng sariling isip at iniwasan ang mga hindi nakikita
o hindi nasusukat na proseso ng isipan. Ang kanyang focus ay sa mga nakikitang pag-uugali na maaring obserbahan at sukatin. Isa sa mga pinakakilala ang eksperimento ni Watson ay ang Little Albert Experiment, kung saan ipinakita niya ang mga emosyonal na reaksyon tulad ng takot ay maaring kondisyonin o matutunan sa pamamagitan ng mga karanasan. Sa eksperimentong ito, pinakita niyang maari mong pasiglahin ang takot ng isang batang sanggol na tinatawag na Albert sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapakita ng isang puting daga habang gumagawa ng malalakas na tunog. Ang karanasang ito ay nagdulot ng takot kay Albert sa puting daga kahit na wala itong natural na dahilan para matakot dito. Ang eksperimentong ni Watson ay isang mahalagang bahagi ng pagpapakita na ang mga pag-uugali ng tao ay maaring matutunan o kondisyonin sa pamamagitan ng mga kapaligiran at karanasan. Isang ideya na sumusuporta sa konsepto ng behaviorism na nagsasabing ang mga kilos ng tao ay hindi likas kundi natutunan mula sa mga stimuli at tugon sa kapaligiran. Si B.F. Skinner ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral tungkol sa operant conditioning. Ayon kay Skinner, ang mga pag-uugali ng mga mag-aaral ay maaring hubugin at baguhin gamit ang reinforcement, positibo o negatibo at parusa. Sa madaling salita, ang mga positibong resulta o gantimpala ay maaring maghikayat sa mga mag-aaral na ulitin ang mabubuting gawain, habang ang mga negatibong resulta o parusa ay nagiging dahilan upang iwasan nila ang maling mga aksyon. Gamit ang konsepto ng Skinner box, isang kagamitan na ginagamit upang obserbahan ang pag-uugali ng mga hayop sa kontroladong kapaligiran. Natutunan ni Skinner kung paano ang mga hayop at pati na rin ang mga tao ay natututo sa pamamagitan ng mga resulta ng kanilang mga aksyon. Sa edukasyon, maaring gamitin ang prinsipyong ito upang magbigay ng mga positibong reinforcement sa mga mag-aaral, tulad ng papuri, gantimpala, o mga insentibo upang mapabuti ang kanilang pagganap. Gayon din, ang mga hindi kanais-nais na behavior ay maaring mabawasan sa pamamagitan ng mga angkop na parusa o hindi pag-aabot ng gantimpala. Sa ganitong paraan, ang operant conditioning ni Skinner ay nagbibigay daan sa mga guro at tagapagturo na mas maayos na mapamahalaan ang pag-uugali ng mga mag-aaral at matulungan silang matuto ng mas epektibo. Together, these psychologists help shape behaviorism into a major theory in psychology, asserting that all behaviors are learned through interaction with the environment. Ito'y nagpapakita kung paano naiimpluwensyahan ng kapaligiran at ng gantimpala o parusa ang pagkatuto at kilos ng isang individual, na siyang pangunahing prinsipyo ng behaviorism.